ng mga Tagalog. Tagalog po ito na adaptation pa rin. Siya'y pumiging na lang sa tumiging makawit at imayanagin. Pag-ibig niya'y ating magkilapin. Buong puso siya ating sundin. Siya ang pastol, makikinig sa atin. Ating bawat kanyang tututukin. Siya'y pumiging at ihayag ang pag-ibig. Buong mundo'y umagang may tuwa. Ligtas dahil sa isang kayang siya'y ang ating salinapanaman. Ang namayutay sa pustihayan, magtutuloy ang paglakas. Pag-ibig niya'y ating ihayag. Siya'y pumiging at ihayag ang pag-ibig. Buong mundo'y umagang may tuwa. Siyang pumiging, Jesucristo'y nagtitigtas. Tatangging kay makinanggap. Si Kristo ay maaaring mananggal. Bilang hari ay ikangalan. Siya ay darating, parusa't tagumpay. Bilang hari na mabigyan lahat. Siya'y pumiging at ihayag ang pag-ibig. Buong mundo'y umagang may tuwa. Praise Him sa English prayer. And salamat Lord. At yan po ang ating purpose to praise the Lord this morning. Amen. Let's continue on. Ito, ligaya ng buhay. Ito yung isa sa mga favorite songs ng mga Filipino Christians. Sabi nga sa awit ay, kailangan mo natin ang kaligayahan. Ano pangako ko hindi mo makakamtan? Ligaya ng buhay. Spanish. Ang hanap ng maraming tao ay kasiyahan. Akala'y kakamtan pag may kayamanan. Di kaya'y kaaliwan. Alok nitong pagkarayan sa libutan. Ngunit katanungan lahat ng kayamanan. At malasang lahat ng uri ng layan. Iiwan kang libot walang kapayapaan. Narito ang nag-iisang natutunan. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo.
sa pagbibigay niyo sa amin ng buhay, ng kalakasan. Sa araw-araw, Panginoon, sa inyong ginagawa, Panginoon, ng pagpupuno sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin, sa pagsama niyo sa amin, Panginoon, sa mga lugar kung saan ay iningatan niyo kami niliw sa masama. Maging, Panginoon, sa mga times, Panginoon, na marahil ilan ay may pinagdaraanan sa patinandiyan ng inyong pag-aalin. Salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong Panginoon Espiritu na araw-araw nagiging source ng aming kalakasan at gabay. Salamat din, Panginoon, naging sa mga pinagkakaloob po ninyo sa amin na mga katubunan sa panalangin, kalakasan sa araw-araw, kagalingan sa aming mga karamdaman, maging mga puno ninyo, Panginoon, sa mga hindi namin sa araw-araw, mga mahal sa buhay, nakapatilan din po na kung saan ay nagiging source ng encouragement at inspiration. And Lord, sa lahat, kami nagpupuli sa iyo, nagpapasalamat dahil tayo ang aming Diyos na siya nagmahal sa amin at nagligtas. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang sentro. We set aside, Father, anumang mga bagay na makakapag-alis ng focus namin sa aming pagsamba sa iyo mula sa puso sa Espiritu at Katotohanan. Dalangin ko, Panginoon, na nawa, patuloy, Panginoon, na kayo palulaki sa aming kalalitan. Ganon din ay patuloy po namin tinataas ang aming bansa. Kayo, Panginoon, ang siyang muna sa lahat pinasasalamatan namin dahil yung pong pandemya ay, at yung kaso nito ay unti-unti na pong umuhuka sa aming bansa. Kung kaya marami na pong nakakakilos, nakakagalaw, maaari na pong magkaroon ng face-to-face classes ang ilan, pati yung mga nasa work from home, o pwede na rin mag-report sa kanilang mga kasini. Salamat ng Panginoon ay kinabayan niyo ang aming pamahalaan, bagamat first time na ma-encounter ng gobyerno namin yung ganitong klase ng pandemya. And Lord, kaya Panginoon po ang patuloy na inaasahan namin na siyang gagabay ng kilos. Dahil grabe na halalan, ang dalangin ko ang maiuklog po ninyo ay ang kalooban. Kami naman mga magkababayan, mga Pilipino, pagkamat hati, pagdating, o iba-iba ang mga napipisil na maaaring maging pangulo. Nawa, Panginoon, ano man ang maging resulta, ay aming tanggapin dahil kayo ang siya naglulubog ng mga nasa posisyon. The powers that be were ordained by God. And since every authority were ordained by you, help us to submit, to pray for them, and to respect their authority. Lord, dalangin ko, Panginoon, patuloy, Panginoon, ay kayo ang siyang luminag din naman kung sa mga taga-Ukraine na kung saan ay ito na is being invaded by Russia. Lord, sana huwag na pong magagdagan pa po yung casualties. At sana nga magkaroon ng pag-uusap na lamang po. Ang problema, ang gobyerno na magkaiba ng pananaw, ang kawawa ay ang mga tao na ang nais lamang ay pamuhay ng maayos. Sana, Panginoon, yung ma-resolve pa ito, huwag na pong mag-escalate at lumala because it is possible din po na pwede mag-reach ito ng another war. But Lord, we pray in Jesus' name, na huwag niyo pong i-allow na mangyari po ito. Lord, tulungan niyo rin ang aming mga kababayan na nandoon na nag-trap. Ingatan niyo sila. Ang kapatiran namin, ipatuloy yung palakasin ng kanilang pananampayan na ng bangin po sa Ukraine at sa mga affected countries. Naging Panginoon dito po sa aming bansa ay dahil po sa krisis niya, sa mga yan ay naapektuhan din po ang aming pamumuhay, tumataas ang mga presyo ng bilihin at patuloy po tumataas ito. Sana, Panginoon, ay maranasan namin ang inyong pag-iingat, ang inyong kapunuan, Panginoon, dahil pag mga anak ninyo ay hindi niyo po papabayaan. Paano ang mga ibon sa parang ay inyong pinakakain at hindi niyo po hinahayaan na sila ay malipasan ng buto. How much more kami na inyong mga anak, na inyong ingatan at kapalinan po na ng pangayaan. Again, Lord, sa lahat ng ito, tulungan niyo kami. Sa bawat kinakaharap namin, may lalo po kami magtiwala. Lalo po kami
umasa at lalo po kami sumamba sa inyo, puri sa inyo, ang naman ang aming pinagdaanan. Lord, again, as a church, we worship you, thank you, and we praise you. At patuloy namin yung sasambahin sa Espiritu at namin sa umaga nito. In your Son's name we pray. Amen. Let's continue singing. Burdens are lifted. Ready? Buhay ay lipos ng takot, may dusa at lungkot. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Pasanin mo'y dalhin kay Kristo. Kay Kristo. Kay Kristo. Kay Kristo. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Second stanza, follow. Ay kayo. Kahit naman ang pagsubok, ikalangin sa Diyos. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Pasanin mo ang pasanin mo'y dalhin kay Kristo. Kay Kristo, kay Kristo. Kay Kristo. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Kaluluwang napapaglaban, sa Diyos ka tumawag. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Pasanin mo'y dalhin kay Kristo. Kay Kristo. Kay Kristo. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Amen. And mga halukay pa ako ng mga ganyang song. I don't know if it's your first time na makapagaling mga ganyang Tagalog hymns. Very rare na po sa mga churches nagpapatutod niya. Puro banyagang awit. But sa atin ay masarap pag kami awit-awitin at balik-balikan. Kaya pinakadala. Okay. Okay. Again, welcome po sa bawat isa. Nice to si Ate. Kung bakit niya Ate ka, parang konti na lang pasintahan niya si Ate Jackie. Bilis lang ng panahon. And sa umaga po ito, sa ating pagpag-aaral ay, again, we are doing yung continuation of selected passages from the book of Luke. Pero this time, yung passage na i-discuss natin from the book of Luke, meron din po kasi siyang ibang mga passages from Matthew at saka sa book of Mark. Medyo mas detalyado itong kay Aklan ng San Marcos, kaya yun po ang ating gagamitin.
sa pagpapatuloy po ng ating mga serye ng ginagawang pagsunod sa ginawa ni Jesus sa aming ministeryo sa lupa. Ngunit bago yun ay nais ko po munang ibigay itong katanungan ito. Ang tanong ay, kapag paulit-ulit na lang ang problema, ano ang gagawin? Ibang hirap, ano? Pag yung problema, paulit-ulit, pabalik-balik, ang tendency natin, napapagod tayo, nagsasawa tayo, parang wala na tayong lakas. Lalo pag paulit-ulit. Pero alam po ninyo, dito sa pag-uusapan natin, ay mayroong isang karakter sa Biblia, hindi sinabi ang pangalan. Pero itong babaeng ito, ay yan ang kanyang pinagdaraanan. So, umayan natin, pag-ay natin naman talata, simula sa Marcos 5, talatang 24 hanggang 34. Itong sinasabi, si Jesus ay sumama sa kanya. Si Jairus, si Jairus, yung kanyang anak, may sakit. That's the background. And as Jesus, pumayag si Jesus na, sige, puntahan natin ang anak mo. On their way, ito na ngayon na nangyari. Sinundan siya ng napakaraming tao at siya ay siniksik nila. Parang ginigit nila, parang ang dami kasi mga tao sa siksikan. So wala na itong social distancing. May isang babae na 12 taon na dinudugo at lubhang naghihirap na sa maraming magkakamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubhan niyang sakit. Pagkapatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, umaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking damit? Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisisik ka ng karamihan at sinasabi mo pang sino ang humipo sa akin. Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyo. Ngunit ang babae, palibas ay nalalaman ang nangyari sa kanya, ay lumapit na natatakot at nanginginig, nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya. Umalis kang payapa at bumalik ka sa kanya. May the Lord bless the reading of His word. At sa umaga po ito, ay ating pong tatalakayin ang pinamagalang the touch of faith. The touch of faith. Ang paghipo ng pananampalataya. So again, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ang background nito, Jesus was on his way to Jairus' daughter. Because yung anak ni Jairus ay may karamdaman. And nanganganib ang buhay. So sabi ni Jesus, nagpaunlak siya. Sige, puntahan natin. And on their way, ginigit at sinisisik siya ng mga tao. Apat na bagay ang ating makikita sa passage na ito na I hope kapulutan natin ang golden insights. Number 1, suffering and helplessness plagues her. Ang paghihirap dahil sa karamdaman at kawalan ng tulong ang parang para siyang ano sa Tagalog ng plague. Parang ano siya hindi siya makaalis doon. Parang hindi naman sumpa, pero parang somehow sumpa ang nangyayari. Palagi siyang palagi all her life, every time she wakes up, palagi ang problema niya yung kanyang problema ng pagduro. No? And ang mga babae naman normal po yun na meron silang period. Pero for some reason, itong babae ito ay for 12 years, imagine. For 12 years, siya inaagasan ng dugo. So, alam po ninyo, I remember nung nag-training ako sa Red Cross, high school pa, ang sabi ng trainer namin,
bawat patak ng dugo ay mahalaga. Okay? Bawat patak ng dugo mahalaga kasi pwede maka-apekto to yan sa ating function bilang isang individual. At pagka marami pong nawala ng dugo, o may pagdurugo, at pag may sugat ka tapos dugo ng dugo yun, ang danger puro yung tinatawag na hemorrhage o yung hindi maampat na pagdurugo. And this woman has a hemorrhagic problem. Patuloy yung kanyang pagdurugo at hindi tumipigil. No? Siguro, ewan ko, nakakahilo ho yun. Yung mabawasak ka ng dugo, nakakahilo. I remember nung nag-donate ako ng dugo, siguro nakailang beses din ako nag-donate kasi nung nagpa-medical mission kami sa Bicol. Tapos sabi ko sa Red Cross, inibitahan namin yung Red Cross na blood donation campaign na rin. Blood getting campaign. So, sabi ko dun sa mga disciples ko na mga yan ko, lahat tayo mag-donate sabi ko pala, lahat kayo mag-donate ng dugo, napaisip ako. Teka, ako leader nito, dapat mag-donate din ako, di ba? So sabi ko, sige, pati ako mag-donate. So parang hindi ko naisip na pati ako napasuko doon. But anyway, ganun talaga, kailangan ikaw mauna. Mas bayad pa ako that time. Pero, tinetest naman ko pala yan, pagka yung dugo mo, may pinatak doon sa may parang something na liquid na solution. Ewan ko kung pag ang dugo mo ata lumubog, pwede, parang ano ba yun, pagkakalimutan. I can't remember exactly. Pero, ang nangyari ay, pwede daw ako, basically yung nangyari. Pwede po ako mag-donate. Speak kahit payat ako, tsaka puyat, pwede. Oo, pwede mo kayo kasi base dun sa may test ninyo, pwede mo kayo mag-donate. So, nag-donate ako nun. And then, pag nag-donate ka pala dapat, hindi ka kaagad tatayo o babangon. May isa kaming kasamahan na parang okay lang sa kanya, okay lang, kaya ko naman pala mag-donate, sabi niya gano'n, di ba? So, nakuha na siya ng mga isang bag. Tapos, maya-maya, naglakad na siya gano'n. Akala mo, biglang nawalan siya ng balance, natumpa siya. Bakit ito? Kasi, malaki ang effect sa ating well-being pagka nawawalan tayo ng dugo. Pero sa mga nag-donate, healthy po yun. Healthy po yun. Bagamat may ilang mga tao hindi naniniwala sa blood donation, lalo pagka na-influensyan sila ng religion nila na sinasabi hindi allowed sa kanila yung mag-blood transfusion. So kahit ikamatay na nila yun, they will sign the waiver para hindi sila masalinan ng dugo. Pero yung ganun pong beliefs and biblical at hindi po yun scientific po. Pero sa atin, it's okay to donate and to be confused by blood. Now, kaya ko po sinabi ko kasi, itong babae ito, 12 years, na dinudugo. Hindi napipigil. So, hindi ko alam kung anong kinakain niya para magdagdagan yung dugo niya. Di ba? Pagka nagka-period yung babae, may tinitake siya mga felsulfate pa yun, mga ganon. Or, dinadamihan ng kain ng talbos, atay, itlog ng pugo. Napatunayan naman, effective din yung itlog ng pugo, yung mga may dengue case na mababa yung platelets. Kasi yung sa pamangkin ng na dengue. So, dinamihan yung itlog ng pugo, tumaas yung blood platelet. Diba? So, anyway, buti ngayon marami tayong mga paraan kung paano mapataas ang ating dugo. Itong babaeng ito, hindi ko alam anong ginawa niya, nag-survive siya ng 12 years na dinudugo siya. Just imagine place your situation sa babaeng ito. She was helpless. She has an issue of blood for 12 years. Diba? At ito pa, she tried everything. Sabi sa verse 26, at lubhang naghirap na sa maraming manggagamot. Siguro, naubos na yung ipon niya, naubos na yung kanyang kinita, baka siguro, pwedeng napaunan ito sa utak dahil sabi, naghirap na siya. Dahil isipin mo, lalo ngayon, mahal magpa-check up, diba? Pag bumisita ka sa doktor, pasya mo pa lang sa doktor, magkano na ngayon? 500 na ito, 300, good, 500 na, diba? Ano lang yun? Ginanong-ganong ka lang ito, tapos pinangangalang na gano'n, chinig lang yung mga pulso mo, 500 na yun, diba?
how much more itong babae ito? Malamang, specialista ito. Yung pinuntahan niya. Diba? Eh kung nabubuhay siya sa panahon niya, baka pumunta siya sa OA. Diba? Pero, sabi rito, nagugol na niya ang lahat ng kanya, ng nasa kanya. Pati siguro yung kanyang minana ay maraming na isang lang niya na o naibenta niya na. At etong problema, hindi siya gumaling. Ni kaunti man. Hindi siya nakaramdam ng konting kaginhawahan. Isa pa napapansin ko pag nawawalan ka pala ng dugo, parang masakit sa ulo at nakakahilo, di ba? Yun yung mga ilan sa mga sintomas ng kakulangan, di ba? Siguro ginagawa nito, hindi na doon nagtupo yan, maaga matulog para hindi mabawasan yung dugo ko. Lahat na siguro ginawa niya. Hindi siya nabubuyat, di ba? Kumakain siya ng mga masustansyang pagkain. And yet, hindi man lang siya nakaranas sa kamay ng mga manggagamot that time ng kaunti man lang kagalingan. Ilagay mo yung sarili mo dun sa babae niyo. Napakahirap po, no? Hindi mo madali yun. Diba? Tayo kasi, lalo kung wala naman tayong iniintang karamdaman sa katawan, hindi natin maintindihan yung pinagdadaanan niya. Pero siya talagang nasagat na siya eh. At ang sabi rito, hindi na nga siya nakaramdam ng konting kagalingan, lalo pang lumulubha. So ano na? She was suffering greatly and she was helpless. And that sickness is plaguing her day and night. Siguro, tutupayan nito, hindi sinabi kung may asawa siya. Marahil hindi na siya nakapag-asawa dahil dito. I don't know exactly. Pero siya lang ang minensyon. And probably she is on her own. And this time, wala na siyang pero papunta pang gasto sa mga magagamot, nagpakasakali naman siya this time kay Jesus. And we will see the next point, the Savior's healing power. The Savior's healing power. Sabi sa verse 27, narinig niya ang tungkol kay Jesus. Yung marinig mo yung patungkol sa Panginoon, ito siguro yung parang isang liwanag sa madilim na tunnel. So nakakita siya ng liwanag nung marinig niya yung patungkol kay Jesus. And she heard about what Jesus has been doing. Ito, ang pinaka-latest na ginawa ni Jesus, pinalayas niya yung, dineliver niya yung demon-possessed man na pinag-aralan natin last week. Diba? So sabi ko nung, tapos nagpapagaling siya ng mga tao. Meron siyang, yung isang may karamdaman, pinagaling niya, kahit hindi niya pa nahawakan, kahit hindi niya nakita. So sabi ko nung babae, ito na siguro yung pinapanalangin ko for 12 years. Panginoon, siguro ikaw na yan. And guess what? I believe talagang sinadya ng Panginoon na padaanin siya doon, na dumaan siya doon. Bakit? Remember, di ba yung demon-possessed man, yung demonya of Gathering? Siya lang naman ang sinadya ni Jesus doon. Tapos, of course, pinaalis na siya ng mga tao. And it was a great blessing. Imagine, sa isang taong hopeless, under the advantage of darkness and evil spirits, sinadya ni Jesus yung tao, kahit wala nang makatulong sa kanya, kahit kapusin o wala, sinadya siya ng Panginoon. At siya'y pinalay. This time, meron na naman sinadya ng Panginoon. Of course, he was on his way to Jairus' daughter. But on the way, kahit si Lord meron siyang schedule, he is not busy to heal people on his way. Kaya hindi natin pwedeng sabihin si Lord, baka si Lord busy, marami siyang pinapakinggang prayer, baka kaya hindi narinig ang prayer. No. God is a powerful God that He hears every prayer that we utter. He even knows what's going on in our hearts and minds. Alam niya yan, nababasa ng Panginoon ang ating mga puso at isipan. At ang sabi nito, nung marinig niya ang patungkol kay Jesus, nabuhayan siya. For the first time, marahil nakakita muli siya ng pag-asa. She was homeless. She was suffering for 12 years.
And when she heard about Jesus, para bang dumalaw muli ang langit sa lupang nadirig na. Kaya ang ginawa niya, lumapit siya sa karamihan. So the crowds were pressing in and crushing Jesus, talagang siksikan, di ba? Parang election, di ba? Ang madalas na senaryo ngayon, di ba? Siksikan, di ba? Dami mga tao, lalo kung sikat ng personality, dinudumog ng tao. Pero si Jesus, ang popularity niya is because of the words of God that He's doing. At ang sabi nito, at hinipo ang kanyang damit. Sinisiksik siya ng mga tao kahit hindi siya makalapit mismo kay Jesus. So, nung nakita niya kahit, bagay, no? Pagka mga siksikan, alam niyo yung pinakatabis dumaan minsan sa babae. Bakit? Kasi lalo kung may claustrophobia, kaya ibig sabihin yung meron kang phobia sa maraming tao, sa masikip. Diba? Minsan, ang ginagawa niya, umupo ka lang kasi yung fresh air nasa ilalim. Ang fresh air nasa baba. So, nung makita niya, yung mga tao kasi nag-aabulan kay Jesus, hindi niya alam paano abutin siya. Sumilit na lang siya ng uy. Yung kahit magod ko man lang yung naglayo-layo ng damit ni Jesus, sabi niya gano'n. At ang sabi niya rin sa verse 29, sapagkat sinasabi niya, and this is how her faith was demonstrated here. At ang sabi nito, sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay kagayon na ako. Now, don't get me wrong. Yung damit ni Jesus per se, walang power po yun. It's just an ordinary cloth. But, yung faith niya po ang mahalaga doon. Why did she thought about that? Of just kahit hawakan man lang. Alam niyo kung bakit? Palagay ko nang balitahan niya yung nangyari doon sa may pinagaling ni Jesus na centurion, yung servant ng centurion, di ba? Sabi nung centurion, Lord, huwag na po kayong mag-abalang pumunta. Just say the word. Without touching the sick person, enough na po ang word niyo para bumaling ang aking alipin. Sabi nga ng centurion. And this time, ayaw niya na sabi parang out of humility, sinasabi ng babae, hindi ko na yung magsisigawan na, oh, Lord, tulungan mo 12 years ago, ako unahin mo, I've been waiting for you. Her faith was so humble that it was enough, that for her it was enough to touch the fringe of Christ's cloth. And of course, sabi niya, kung sabi ni Centurion, just say the word, and my servant will be healed. Sabi naman ng babae, makahipo ko man lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon ko, ay gagaling na ako. Ganong katindi yung kanyang faith sa Panginoong Jesus. You know what? Sabi sa verse 29, kaagad na bigil ang kanyang pagdurgo. Tumigil ho. In an instant, tumigil yung kanyang issue of blood. At sabi nito, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na gumagaling na siya. Siguro nararamdaman niya parang may mainit, tapos unti-unti nakakaramdam siya ng kaginhawahan, tapos kalakasan. Gumaling ang kanyang katawan dahil sa kanyang act of faith. Again, it's not the act itself, but because it is the gesture of her faith. Hindi rin tayo sa damit. Kasi kung yung damit niya, minsan kasi alam niyo may mga tao na mahilig sa tinatawag na yung pagiging religious ng ibang tao. Minsan, lahat na lang kinokolekta ang mga articles ng mga biblical characters. At ang paniniwala nila, itong mga articles ito ay pwedeng may kapangyarihan, may virtud para pagalingin ng tao. Kaya nga, ayaw ko, hindi naman tinuturo sa Biblia po yun. Kaya ito, minsan tinatago nila yung mga kahit kapiransong damit ni Jesus, di ba? Yung mga relics na tinatawag. We do not believe sa mga relics na yan. Kasi
Minsan nga may pinasyal dito sa Pinas, di ba? Ito raw yung kapirasong ano man yun, di ba? Tapos, nagdiwang sila ng pagsamba doon. Nagiging center po sa mga bagay na kung saan ay lumilipas din. Pero dito po ang mahalaga po rito ay yung pananampalataya. The great lesson of faith. Later on, her faith was commended by Christ. So it's not about the clothes of Christ, not even the act of touching those so-called na mga holy clothes, but the faith that caused it to act. Yung pananampalataya ko. Ano sabi sa Hebrews 11 verse 6? Sabi nga nun, for without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposible po na malugod ang Diyos sa atin. At sabi nga sa 14:23 ng Romans, anything that is not of faith is sin. Lahat ng mga bagay na ginawa mo o marahil hindi ayon sa ating pananampalataya, na hindi nakikita sa tinuturo ng Biblia, it is sin, sabi ng Bible. Now, because of her act of faith, anong nangyari? Gumaling. Faith is important for people to experience God's healing. Alam ba ninyo, if you will move forward, that's Mark chapter 5, no? Dito sa may Mark chapter 6. Dito sa Mark chapter 6, dinalaw ni Jesus yung kanyang mga kababayan. Okay? At pagkatapos, nais niya magministeryo sa Nazareth na kanyang kaya nga Jesus of Nazareth siya kasi doon siya taga-tuon mo siya. Now, sabi nito sa may Mark chapter 6, dahil yung mga tao hindi siya pinaniniwalaan. Di ba minsan ganun kung sino pa yung kamag-anak mo, katulad si Jesus, ultimo kapatid niya hindi naniniwala sa kanya. The only time na naniwala kay Jesus yung mga kapatid niya sa laman, anak ni Maria, I know nabuhay magmuli si Jesus. But before resurrection, ang mga kapatid ni Jesus na babae at lalaki, marami po yun, ay hindi po naniniwala sa kanilang kapatid na si Jesus. Diba? Minsan ganun tayo, diba? Pag naging Christian ka, minsan ang unang hindi mo maniniwala, ang unang pupunta sa'yo, at ang unang hindi maniniwala sa'yo, sino? Yung mga kasamahan mo sa bahay. Yung mga close mo mga tao. Diba? Minsan iba naman, yung kapitbahay mo, pag nakita nagbago ka, tapos sila hindi hirap sila magbago sa buhay, nai-insecure. Kaya sila nakagalit din sa inggit. Diba? Hindi mo lang sa malulugan sa sarili mo, samantala ang nais mo lang naman ay ang naranasan mo lang naman ay ang biyaya ng Diyos. Now, dito sa Mark chapter 6, sabi dito sa may verses 4 to 5, dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, after they reject and discredited Christ, sabi rito ni Kristo, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at ng kanyang pamilya. Dati naranasan ko yan Nung bagong Christian ako, nagalit yung mga tao sa bahay dahil ba't ako nagpapalit ng religion. Sabi ko, tinatama ko lang ang paniniwala ko. Di ba? And Jesus Christ is the true religion. Ano sabi pa rito ni Kristo? Verse 5, sabi sa Mark chapter 6, verses 5 and 6, sabi rito, verse 5, hindi siya makagawa ng himala roon because of people's rejection of Christ, because of people's unbelief. Hindi si Kristo makagawa ng himala. Sabi rito, maliban sa ilang may sakit na pinantungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Verse 6, namangha si Jesus dahil ayaw nila maniwala sa Kanya. Kaya pala hindi makapag-perform ng miracle si Jesus sa mga taga-Nazareth, kundi sa iilan lang na specifically ipinanalangin niya at hinawakan.
is because of people's unbelief. Lack of faith is one of the reasons why we do not receive healing. I'm not saying na pagka ikaw may faith kay God, any sickness gagaling. Because si Apostle Paul, remember sa 2 Corinthians chapter 12, he prayed 3 times to the Lord that the Lord would take away that sickness, that illness, that form of the flesh. And yet, sabi ng Lord, anak, I will not take away that thorn in the flesh. Because my grace for you is enough. You have to keep humble because sobrang daming mga revelation ang tinanggap mo. He wrote almost half of the New Testament, ni Apostle Paul. At baka siya ay magmataas, magmayabang. So to keep him low, inalaw ni God na siya magkaroon ng thorn in the flesh. Sabi nga nung popular na saying, di ba? You cannot have all. You can't have all. Kahit na anong sana all mo, you can have everything. Di ba? Maaaring may mga taong kilala ka, well-provided sa lahat ng pangailangan nila. Wala naman si Kristo sa kanila. Di ba? Okay na akong okay na akong dukha. Basta si Jesus ang aking kayamanan. Yeah? You cannot have all. Iba matalino. Yeah? Pero, mahirap. Iba hindi mo matalino. Pero yung mayaman, mapansin niyo ba yun? Nangyari, parang may problema, di ba? Ano po yan? Kasi minsan, may mga pagpapahintulot sila. So, depende ho kung ano yung plan nila sa buhay niya. But you cannot, there is no blanket application of just because you have faith, everything will be healed, everything will be answered. It is not a blanket statement that will answer all of what we want in life. In fact, the goal of faith is not for you to receive answers. But more than that, the goal of praying faith is for you to yield to God's will. Yung po ang number 1 goal. At pagka ikaw ay nagbago ang puso mo, pray ka ng pray pero parang hindi binibigay, hindi pinapakinggan ng Lord yung prayer mo. Pero in the process naman, binabago ng Diyos yung puso mo, nagiging mabuting tao ka, nagiging humble ka, nagiging kang maunawain, nagiging kang mas maunawain sa kapwa mo, then that's more than just answer the prayer. Tandaan niyo kung sa kakapanalangin at sa pagtatapat mo sa Panginoon, parang hindi pinapakinggan, parang hindi binibigay ng Diyos ang kahilingan mo, pero in the process naman, nagbago kang tao, you became better version of yourself, then that is more than just an answered prayer. Di ba, pansinin niya, yung mga taong walang pinagdadaanan na lahat ng gusto nila, nakakamit nila, yung lahat ng kailangan nila, nabibigay. Ikumpara mo yun sa isang taong naghihirap at palagi na lang salat sa buhay, ang daming pagsubok, ang daming pinagdadaanan. Ikumpara mo yung kanilang karakter and see the striking difference. A person who has not gone through life ordeals, ay wala pong moral fortitude. Wala siyang strength. Madali siyang bumigay at mag-give up ang may problema. Pero ang isang taong sanay sa pagsubok, has weathered all the trials in life, makikita mo yung karakter niya. Pag may konting problema, hindi nagwawala, hindi nagsisisi, hindi nagreklamo, hindi nagtatanong sa Diyos. Tinatanggap niya yun bilang kalooban ng Lord at nagpapatuloy. Pero yung mga taong hindi pa mature in the faith, pag may konti siyang gustong mangyari tapos hindi nangyari, hindi na i-grant ni God, hindi natupad, nagtatampo, ang daming mga questions, at hindi nagpapatuloy sa Lord. It's a sign of immaturity. Parang bata lang, diba? Yung bata, pag may binigay siya, hindi mo binigay, nagtatampo. Pero pag ang isang Kristiyano mature, hindi nangyari yung gusto niya mangyari, nagpapatuloy. That's the big difference of a immature Christian and a mature Christian. Ang immature, pag hindi nangyari yung gusto niya, nagwawala, gumagawa ng paraan, or let's say,
nagtatampo kay God, hindi nagtatapat, parang gano'n na, hindi niya sinasaliksik ang salita. Pero isang taong mature in the faith, kahit na hindi ipagkaloob ng Lord yung kanyang kahilingan sa buhay, marami siyang prayers na hindi pinagkakaloob, nagpapatuloy, lumalago sa Panginoon at sa kanyang salita. And I hope that we are that kind of person. Hindi lahat ng prayer natin ibibigay ni Lord, hindi lahat ng gusto natin ibibigay ng Lord. Pero hindi buhat lang yan para hindi ka magpatuloy sa Panginoon. So itong babae nito, kaagad na naampat o napigil ang kanyang pagturbo nung kanyang hinawakan ang laylayan ng damit ni Jesus, which is an act of faith. And of course, the third thing is her sincerity and honesty. And of course, yung people, tingnan natin yung reaction. Pagkabatid ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, gumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humiko sa aking damit? Isipin mo ba naman siksikan, di ba? Sabi nga ng mga alaga, no? Lord, grabe Lord ha, siksikan na nga tayo dito, tatanong pa kung sino humiko sa'yo. Halos magyakapan na tayo dito, Lord, daming tao, di ba? Ba't mo Lord, tatanong sino humiko sa'yo? Lahat na nga tayo nagsisiksikan dito. Verse 32. Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niya. Okay. Ito ang kaibahan ng faith ng babae. Although people have been throwing Christ, pressing Christ, and crushing Him somehow. And yet, it's just a touch of faith. The touch of faith of this woman was enough for her to receive healing. It's a matter of faith. It is not more on being religious. Kasi it is not more on religiosity, acts of religiosity, but it is a sincere touch of faith. Sabi ni Christ, sino humingo sa akin? You know why? Nothing can ever touch the heart of God but a sincere faith. Take note of that. Nothing can ever touch the heart of God but a sincere faith. Ang daming taong sumisisi kay Jesus, humahawak kay Jesus, yumayakap kay Jesus, pero hindi napansin ni Jesus yun. Bakit? Lahat ng yun puro pansarili. Lahat ng yun puro pakitang tao marami. Lahat ng yun ay out of curiosity. But the only one that took notice of Christ was the act of faith of that woman. Because faith, kahit napakaliit ng faith mo, that's enough. Kahit kasindihin ng pinhi ng mustasa ang pananampalataya, that is enough for you to experience the power of God. Minsan kasi yung mga healing preacher, di ba, nakikita niyo sa TV, di ba? Pag hindi gumaling, ay kulang ka sa faith. Kasalanan mo pala ng tao. Sige mo, nagpunta na nga doon. Kulang ba sa faith? Pero itong babaeng ito, very small and simple act of faith was enough for her to be cured of 12 years disease. Nothing ever touches the heart of God but a sincere faith. The touch of faith. So of course, sabi ni Lord, alam naman ni Lord yun na may lumabas na power sa kanya. Kasi ganun, ano? Parang na nangyari dito yung power of God has no other choice but to grant your prayer because of your faith. That's what happened. Kahit na napakatahimik ng babae, pero nagdadasal siya, Lord, kahit mahawakan ko man lang ang laylayan mo. Kasi nabalitaan ko, Lord, nung sinabi ng centurion, Lord, just say the word. Kahit hindi mo nalapitan, kahit hindi mo napuntahan yung servant ko, gagaling. So naisip ng babae, Lord, baka pwede ka laylayan lang ng damit mo. Enough na sa akin yun, I believe.
Ganun ang makabilib sa iyo, Lord. Ang taas ng faith niya sa Lord. And she received healing. Ngunit ang babae, palibhasa yan. Ngunit ang babae, palibhasa ay nalalaman na nangyari sa kanya. Alam niya siya yung tinutukoy ng Panginoon. Sabi, lumapit na natatakot at nanginginig. Lord, siguro magkahalong kagalakan, takot, at kalakasan yung kanyang taglay. Di ba? At ang ginawa niya, siya ay nagpatirapat. She prostrated herself, nagpasuksok siya, sumuksok siya sa paanan ni Jesus. An act of worship. At sinabi niya ang buong katotohanan. Lord, ako po yung humawak sa inyo. Lord, kaya naman ako humawak kasi 12 years na po akong inaatasan ng dugo at wala na po akong ibang malapitan at ikaw ang nalalang kong makatulong sa amin, Lord. Kung kasalanan man yun, Lord, patawarin mo ko, Lord, but I believe that you're my only hope. The act of faith. Alam niyo ang tunay na faith? Sincere. Pangalawa, humble. Diba? She was so humble. And she was so honest. So she came to Christ and told him everything. And last, salvation and healing proclaimed. Verse 34 says, at sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya. Ng pananampalataya mo. Ayun. Adun. Wala silang mga. Anyway, sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. The power of faith. The touch of faith was enough for her to be healed. Gumaling ka sa sakit mo. Sabi nga na, umalis kang payapa at gumaling ka na. At gumaling ka sa sakit mo. We know this story. Pero papupulutan po natin ito ng mga tinintuang aral. Salvation and healing proclaimed. Pinagaling ka ng pananampalataya. Without faith, she will never experience healing. Without faith, you will never experience answer to prayer. Without faith, you cannot experience the power of God. And you know what God Christ said to her? Umalis kang payapa at gumaling ka na sa sakit mo. Your faith saved you. Sabi nga. Kaya sa atin po, pananampalataya naman po sa Panginoon. Ayun ang pinakamahalaga na matututunan ng isang tao sa kanyang buhay mula sa Biblia. Ang pananalig sa Panginoon Diyos. Anong klaseng faith? Minsan may mga level pa sila. Pero basically, ibig sabihin natin sa faith, pagtitiwala or trust. Yung pinagkakatiwala mo yung sarili mo sa Panginoon. Hindi yung naniwala ka lang dahil natotoo siya. Kundi more than that, pinagkakatiwala mo yung sarili mo sa Kanya. That's an act of faith. Now, concluding reflection number 1. Ano man ang iyong mabigat na problema, si Kristo lamang ang kasagutan. Ang tanong ay, nais mo bang lumapit sa Kanya? Because until you come to Christ, you will never experience healing and rest. Anong sabi ng Lord? Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Second question. Ang pananalig natin ay kinalulugdan at pinagpapala ng Diyos. Ang tanong ko po ay magtitiwala ka ba sa Kanya? I hope ay mas
magkaroon ka ng motivation na magtiwala sa Lord sa mga hinihiling mo sa Kanya at pangailangan at mga kinakaharap ng problema. Last question. Tayo ay pinagagaling at pinalalayan niya upang gawin ang nais niya. If you experience answer to prayer, healing, or you receive the gift of life, eternal life by faith in Christ and salvation ng kaluluwa, ang tanong ay, paano mo pasasalamatan ang Diyos sa mga ginagawa niya sa buhay mo? The touch of faith. Let's pray. Ama, salamat po sa umaga nito. Salamat sa isang kaluluwa na kung saan kahit siya'y hopeless days, nilingap ninyo, in-honor nyo ang faith niya, pinagaling ninyo, at pinroclaim ninyong healed before the people. Lord, salamat dahil yung 12 years na kanyang iniinda, in just one day, she can experience breakthrough and turn around because of faith in you. Lord, help us also to experience breakthrough, healing, answer to prayer as we continue to put our trust in you. Thank you, Father God. In Christ's name we pray. Amen. And because today is first Sunday, tayo po'y magkakaroon ng ating observance na Lord's Table. So as we sing, distribute na lang. Distribute na lang as we sing ating song. So
sa umaga po nito, we will remember what Christ did for us on the cross. This is one of the ordinances na iniwan ng Lord's Church. Una yung baptism, ikalawa po ang communion. At ito pong gagawin natin ay bilang pag-alaala sa ginawa ni Jesus sa krus. Sabi po sa may 1 Corinthians chapter 11. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkakalo, ang Panginoon Jesus ay dumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-tira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Partake. Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng sarong at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa aking isa. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang bulig dito. Ama, salamat dahil po sa inyong pag-ibig. Kung kaya kami naman, Panginoon, kahit sa simpleng gesture na ito ng pag-alaala sa aming Panginoon Jesus, ay nais namin na manaliwan ang inyong ginawa upang kami tubusin mula sa kasalanan, patawarin sa kasalanan, at bigyan ng buhay mula ng Panginoon. Tulungan mo kami, nanawa, ay ito pong mabuting balita ng kaligtasan ay may bahagi ng isipan upang sila man din ay maranasan nila ang buhay na nakay Jesus. Ito ang aking panalangin. Salamat po sa pangalan ng anak si Jesus. Amen. Continue singing.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ama, salamat po sa inyo pong biyaya sa aming buhay. Kung kami, Panginoon, ay titingnan namin ang aming buhay, ito'y dahil lamang po sa inyong masaganang biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig din sa amin na kung saan kahit kami po ay hindi nararapat. Kami inyong inibig, kami inyong minahal, pinadala niyo si Jesus, ipamamatay sa krus. Tugusin kami sa aming mga kasalanan at bigyan kami ng bagong buhay kung kami mananalig sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil hindi namin kayang sakyan ang inyong pong kadakilaan, ang inyong kabutihan sa aming buhay. Help us, Lord, kahit sa mga simple gesture ng pagkakaloob na mula sa puso ay maipahayag namin sa inyo ang aming pong puso at magpapasalamat. Lord, I pray that you continue to guard, protect each of your children. Lalo ngayon economically ay nagkakaroon ng mga crisis at pagtaas ng pressure. May you, Father God, cover your children and our family and our businesses and our sources of income ng inyong pong protection so that hindi po kami maapektuhan at hindi po ma-hamper at maapektuhan maging ang aming mga pagod. Continue to give each one the strength and the wisdom so that every day we could do what you want us to do. And Father, I pray na kung meron ng mga kinakaharap ang bawat isa, maybe there are those who are asking for healing. Maybe there are those who are asking for strength to go on. Maybe there are those who are asking for peace of mind para hindi lang ng puso at isipan. Maybe there are those who are asking for comfort dahil wala mo siya, puno-puno ng kabagabagan, kabigaan, kalambutan ng kanyang puso. I pray, Father, that as your people come to Christ, humbly come to Christ, and cast all these cares at His feet. Help them, Father, experience your answer, your presence, and your healing as well and strength. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our Father, and the companionship of the Holy Spirit be with you all. Amen and Amen. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion